Inilatag ng mga local government unit mula sa iba't ibang bayan sa rehiyon ang mga usapin sa kanilang nasasakupan. At inilatag din ng BARM government ang direksyong tinatahak nito sa ginanap na Bangsamoro Government Executive Legislative Forum 2026 ngayong araw. Kabilang sa tinalakay ang krisis sa langis, priority bills, pagpapaunlad ng mga ospital at pangangasiwa ng mga proyektong pang-infrastruktura, kabilang ang mga updates sa iba pang panukalang batas at ang panukalang pagtatatag ng Quality Control Office para sa public works projects. Ang News Now sa report. Ito ang unang pagkakataon na mailahad ng mga LGU officials ng harapan sa pinakamataas na liderato ng BARM government ang mga agarang isyong kinakarap ng kanilang mga lugar. Ayon sa opisyal, layunin ng forum na magsilbing plataporma upang agad na matugunan ang mga kinakarap ng mga hamon. Nabigyan ng pagkakataon ng mga local leaders na maglahad ng mga issue, makatanggap ng direktang tugon at mapabilis ang aksyon ng pamahalaan. Isa sa mga pangunahing tinalakay ang pagtaas ng presyo ng langis. Sinabi ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa na bumuo na ng isang special task force upang mabawasan ang epekto nito sa mga transport group at mga pamilyang mababa ang kita. Anya, inihahanda na ang targeted assistance, price monitoring at posibleng fuel subsidies para sa agarang pagpapatupad. Kabilang din sa pangmatagalang solusyon ang pag-explore ng lokal na mapagkukunan ng enerhiya at legal na option sa pag-import ng langis. Binigyang diin ni Makakwa ang kahalagahan ng matibay na ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maramdaman ng mga mamamayan ang mga pulisiya ng gobyerno at dapat anyang maging agarang at tuloy-tuloy ang tugon ng pamahalaan. Muli rin niyang iginiit ang direksyon ng kanyang administrasyon sa ilalim ng mas matatag na Bangsamoro na nakabatay sa 5 haligi, mas matatag na gobyerno, mas matatag na kabuhayan, mas matatag na pamayanan, mas matatag na seguridad at mas matatag na pananampalataya. Nagpayag din ng mga concern ang mga lokal na mambabatas hinggil sa mga priority bills, pagpapaunlad ng mga ospital at pangangasiwa sa mga proyektong infrastruktura kabilang ang mga updates sa iba pang panukalang batas at mga panukalang pagtatag ng Quality Control Office para sa public works projects. Samantala, binigyan din ni Speaker Jacob ang kahalagahan ng pagtutugma ng mga batas sa pangangailangan ng mga lokal na komunidad at sinabing nagsisibing tulay ang forum sa pagitan ng paggawa ng polisiya at implementasyon. Anya, nagiging makabuluhan lamang ang mga batas kapag nararamdaman ito ng mga komunidad. Iginiit din niya na prioridad ang pagkukumpleto ng mga natitirang pangunahing batas, ang Bangsamoro Revenue Code, bago ang unang regular ng halalan sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law. Ayon kay Kahal Kentag, board member mula sa Maguinao del Sur, ipinakita ng forum ang aktibong paggampan ng pamahalaan sa antas ng komunidad at nakakatulong ang direktibang dialogo sa pagpapalakas ng kapayapaan, kaayusan at serbisyo. Ang naturang forum ay naglalayong patugmain ang prioridad ng rehiyon at mga lokal na pamahalaan at nagbigay ng direktang boses sa mga opisyal sa paghubog ng mga pulisiya at aksyon ng gobyerno. Marcus Uy, iMinds Philippines.